Naoya Monster Inoue, pinangalanan na ang mga posibleng makakalaban niya ngayong taon pagkatapos na binasak ang Koreano si Kim Hee-jun. Inoue, wala na talaga. Tuluyan na nga umiwas sa angas ng Pinas sa si John Riel Casimero. Koreano, magkano nga bang kinita sa laban kay Inoue? Morjan Akmadalib, nabigay na ng reaksyon sa bakbakan nina Inoue at ng Koreano. Dito galing mga kwentong balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Sa taong 2025 at sa taong 2026 ay pinangalanan na ang mga posibleng mga magkakalaban ni Inoue. Una, sa buwan ng Abril o sa Mayo, maaaring si Alan David Picasso ang makakalaban ni Inoue at ang laban ay sa Las Vegas. Pagdating naman sa buwan ng Setyembre, bakbaka naman ni Inoue kontra kay Morjan Akmadalib at ang target na lugar na pagdadausan ay sa bansang Saudi Arabia naman. Pagsapit naman ng buwan ng Disyembre, akit na si Inoue sa featherweight division para harapin lang ang World Boxing Association World Champion na si Nick Ball. Ang bakbakan ay gagawin sa Saudi Arabia. Kung matuloy ang lahat ng mga laban mga kwento, ay talagang fully booked na ang mga laban ni Inoue sa taong 2025. Yan naman, kung ang ating pagbabatayan naman o pag-usapan natin mga kwento ay sa taong 2026, target ng Team Inoue na babalik itong si Inoue na lalaban sa Japan. At mula sa featherweight division ay bababa naman ito sa super bantamweight para harapin ang kababayang si Junto Nakatani sa Japan para may sakatuparan na ang dream fight sa pamamagitan ng showdown ng mga Japanese superstars. Pero ganoon pa man mga kwento, hindi pa rin mawawala ng pag-asa mga Pinoy boxing fans, mga posibleng opponents ng yan ni Inoue. Kaya kapit kamay pa rin mga Noipi dahil baka magkasingit pang ating mga mandirigmang mga Pinoy. Kahit sino sa kanila, rematch na Inoue at ni Marlon Tapales, Kalamis Martin kontra yan kay Inoue. At higit sa lahat, ang pinakinabangan na laban nina Casimero at ni Inoue na matatawag na unfinished business sa dalawa. Mas maganda talaga na may makalusot na isang Pinoy na mandirigma man lang dahil matalo man ay maaari talagang magbago ang buhay nila dahil sa laki ng kikitain sa laban kontra kay Naoya. Lalong-lalo na magawa pa nilang talunin itong si Inoue. Alam kong marami na ang bumilib sa husay at galing ni Inoue, pero hanggat hindi mga elite fighter sa makakarap niya ay hindi pa rin mawawala ang duda ng mga boxing fans sa buong mundo kung tunay nga ba talagang halimaw si Inoue. Mga kakwento, kung ating pagbabatayan ay ang BoxingC.com, nakalagay dito mga kwento na si Inoue ay makakatanggap ng guaranteed purse na $1.5 million, makakatanggap pa ng 70% sa pay-per-view sa laban, kaya maaaring lumuwi ito hanggang $7 million. Ang Koreano naman ay may purse money na $500 at may 30% share sa PBP, kaya papalo ito ng $1.2 million ang matatanggap ng Koreano. Pero itong si Hakma ay may bayad agad dito. Ten seconds. Time. End of round one. Start of round number 2.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Rufino Arano, kay kakwentong Reginaldo Ortiz, kay kakwentong Julian Pedrosa, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.